Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tayo with evidence. Nako po, Risa Hontiveros, sinupalpal ni Senator Robin Padilla dahil sa paepal sa impeachment case ni VP Sara. Di ba sinabi ni Risa Hontiveros, nagpa-video-video pa nga siya na ang mga tao daw ay naiinip kasi matagal daw ang impeachment case hearing ni VP Sara. Sobrang atat na atat si Risa Hontiveros. Ano ba ang rason ni Risa Hontiveros? Sabi ni Risa Hontiveros, transparency. Para malaman ng sambayan ng Pilipino kung talagang guilty or not guilty si VP Sara Duterte. Ang tanong, sa lahat ng politiko, si VP Sara lang ba ang merong confidential funds? Si VP Sara lang ba ang hindi na-liquidate o ni-liquidate? Magtanong tayo sa sa COA. Di ba sabi ng COA na maganda ang record ni VP Sara? Nako kabibig, humirit talaga itong si Risa Hontiveros sa Senate hearing ngayon. Kasama itong si Coco Pimentel. Si Coco Pimentel, nasupalpal ni Tol, sabi yun, ng isang senador, si Tol Tolentino. Sinupalpal si Kiko, ano ba yun? Nasupalpal si Pimentel. Kasi hindi siya makapagbigay ng additional information na pwedeng maging dokumentong ebidensya na pwede na i-continue ang impeachment case ni VP Sara kung hindi ito matapos sa 19th Congress, i-cross over sa 20th Congress. Parang nautal-utal si Tol, hindi pala si Tol, hindi kasi masyadong sikat, natalo kasi sa eleksyon. Natalo ba siya sa eleksyon? Parang hindi pa nga siya tumakbo Parang natalo kasi hindi kasi sa puro lang kasi sila pabida-bida, paepal-epal. So ngayon, panoorin natin ang reaksyon ni Senator Robin Padilla habang nag-i-speech si Risa Hontiveros. At ano ba ang reaksyon ni Senator Robilla sa kaipalan ni Risa Hontiveros? Oo mga kabibig, kung akala nyo tayo ay naiirita sa kadramahan ni Risa Hontiveros, feel ko sa reaksyon, sa movements, sa ginawa ni Senator Robin Padilla, parang naiirita na rin siya. Yung feeling ni Senator Robin Padilla ba, itong babae ito nagmamarunong lang, kailangan talaga niyang lumusot para simulan ang impeachment case ni VP Sara. So, let's all watch this video kung paano, ewan ko kung ano ang bahalang magbigay ng reaksyon ni Senator Robin Padilla sa kanyang moment. Ito kabibig So it's more natural if we report it out immediately. Ito yung nangyari kanina. I will bring it up to the committee secretary. So with that, Mr. President, I thank you for answering my question. Thank you. I just wanted to request some information. Yan kabibig Thank you. What is the pleasure of the Yan yung mukha ni Senator Ben Padilla. Diba? Salamat kami, Mr. President. Gusto kong magdagdag ng point dun sa binanggit pareho ng majority leader, ng minority leader at pati ng Senate President. Yung references sa US practice and precedent. US practice. Isa sa mga issue na pinag-usapan dito sa floor, kung pwede ba o dapat ba mag-carry over yung... Ang napansin ko nilapitan ni Bato si Tolentino, si Senator Tolentino, at meron yatang something na nag-uusap sila. While Robin Padilla is listening to Risa Hontiveros, watch the video mga kabibig hanggang sa ending kasi doon mo talaga malalaman kung ano ang tunay na reaksyon ni Senator Robin Padilla, kung nasisiyahan ba siya sa statement ni Risa Hontiveros or parang naiirita siya. Impeachment process mula sa 19th Congress hanggang sa 20th Congress. And I would just like to put this on the record, Mr. President, galing po ito sa isang piyesa authored ni UP Professor Paolo Tamasi, nag-appear po sa June 2025 issue ng Filipino Journal. Sabi po dito, emerging issues in impeachment, page 19 dun sa journal,
allowing impeachment to cross over Congresses is consistent with American practice. So gusto ni Risa Hontiveros na i-crossover pala kabibig. Gusto niya ipagpatuloy kung masimula ng impeachment case ni Bibi Sara sa 19th Congress at hindi ito matatapos sa 19th Congress, gusto niyang ipagpatuloy sa 20th Congress. Di ba? Following the practice of the United Kingdom, Thomas Jefferson's manual So ang pinopoint out ni Risa Hontiveros, kung nagawa ng Amerika na i-continue yung mga bills, yung laws, yung impeachment nila from one Congress to the next Congress or i-crossover, ay pwede din pala sa Pilipinas ba? of parliamentary practice states that, and quote, impeachment is not discontinued by the dissolution of parliament, but may be resumed by the new parliament, close quote. The US Congress, na binanggit ng majority leader, ng minority leader at ng Senate President, the US Congress has observed Bakit US Congress na? Uy, dapat sana Philippine Congress. Ang hirap kasi sa atin, we're very dependent with kung ano ang ginagawa ng Amerika sa kanilang mga laws, mga balao dito. We have our own constitution. Dapat sana yun ang susundin natin. Kasi parang hindi pa tayo independent pala. Diba? Kung palagi natin kino-quote na from America, from US, hindi pa pwedeng i-quote natin kung ano ang laman ng ating konstitusyon? this for over 200 years, from the 1803 impeachment of Judge John Pickering to that of Judge Porteus in 2009. In Congress, impeachment proceedings are not discontinued by a recess. The following impeachment proceedings extended from one Congress to the next. 5 pong halimbawa, Mr. President, sa article na ito. Babanggitin ko lang yung pang-apat kasi yun pamilyar. Ito na si Robin Padilla. The impeachment of President Clinton was presented to the Senate after the Senate had adjourned sine die. After, Mr. President, the Senate had adjourned sine die for the Napakahirap naman. Diba kung ako makikinig, no? Parang, ano ka ba, Risa? Nasa Amerika ba tayo? Mga Amerikano ba yung nasa Congress natin ngayon? Di ba pure Pinoy yun? May konstitusyon naman tayo. Kung ano ang sinasabi ng konstitusyon, sundin natin. Pag puro US, halata, day. 105th Congress, and the Senate conducted the trial in the 106th Congress, Mr. President. So, for the record lamang po, dahil very, very pertinent sa binanggit ng majority leader, ng minority leader, at pati ng Senate President Bato, na kinausap si following Tolentino. US Sagutin mo yan. and President. And with one very recent concrete example po dun sa impeachment ni US President Clinton. So I hope that we can consider this in our own decision-making, Mr. President, even after the rescheduled presentation by the House prosecutors to the Senate as an impeachment court on 11th June. Salamat tabi, Mr. Duly President. noted and entered into the records. Majority Floor Leader. Ito na, Tol. Sagutin mo, Tol. Magkaiba yung sa Philippine Senate at US Senate kasi ang naiiwan sa US Senate tuwing mag-eleksyon ay 67 senators, enough to constitute a quorum out of 100 senators and enough to convict or acquit. Sa atin po, 12 lang at enough to have a quorum of 13 or so a number of 16 to convict or acquit. But we don't have, as it may, Mr. President, we have all the discussions done, and I think this will really be part not just of the discussions, but whatever. Tayo'y hindi Oo. Tayo'y mga Pinoy. Decided in Huwag kang mahihiya kung ang I think iyong ang discussions, ang pango.
Tayo mga Session is Pinoy. suspended. Tayo hindi kano. Good. Yun mga kabibig, yun ang pinopoint out ni Senator Robin Padilla. Sa statement pa lang, sa pagkanta pa lang ni Senator Robin Padilla, bakit tayo mo follow sa nangyari sa Amerika? Yung may impeachment na continue from one Congress to another, na crossover. Meron naman tayong konstitusyon. Hindi natin ipa-follow kasi kailangan natin i-pattern sa US. Until now, ganon pa rin ba tayo? Ewan ko sa mga kabibig, parang, ano ba? Ay nako, Risa. Ang gusto mo lang talaga no na, na umipal ka lang, magsalita ka lang, na meron ka lang maiulat, na pabida-bida ka lang, na ikaw lang ang marunong, dapat i-follow nila kung ano yung nakikita mong meaningful, relevant sa mga nangyayari ngayon. Hindi naman dapat yan kasi Pinoy tayo. Tayo yung mga Pinoy. Tayo hindi kano. So kung ano ang nasa, tawag ito, sa Constitution, we just follow it. O ito. Magkaiba yung sa Philippine Senate at US Senate kasi Correct. Philippine Senate at US Senate, magkaiba. So wag nating i-pattern doon. Tama. iiwan sa US Senate tuwing mag-ieleksyon ay 67 Oh. senators, enough to constitute a quorum out of 100 senators and enough to convict or acquit. Sa atin po, 12 lang. Not enough to have a quorum of 13, more so a number of 16 to convict or acquit. But be that as it may, Mr. President, we have all the discussions done, and I think this would really be part not just of the discussions that whatever case would be elevated to the Supreme Court would eventually be decided in the near term. Mr. President, I seek a minute suspension, Mr. President. Session is suspended. So yun kabibig, nakita nyo na ang reaksyon ni Senator Robin Padilla. Parang natawa lang siya. Ano ba, Risa, wala ka na bang ibang pwedeng gamitin na panglaban sa ano ni Tolentino? Well, in fact, mga kabibig, sabi ng iba, nako, si Tol, nagpaano lang yan, nagpapabilib lang, baka tatakbo yan sa, tawag ito, the next election. Well, ang fina-fight ni Tolentino, kung ano ang tama, yan ang pina-fight ni Francis Tolentino, mga kabibig. So, kung masasaktan kayo na hindi matutuloy ang tawag dito, ang impeachment ni Sara, pasensya na. Masakit ang katotohanan, pero pwedeng ma-dismiss ang impeachment case ni Sara. Kasalanan ng Congress kasi ang tagal nilang nagpa-impeach, di ba mga kabibig? Kasalanan ng Congress, mga kabibig, kung bakit ganun ang estilo nila. Di ba? Alerky, itong kongresong ito. Di ba mga kabibig? So ito panoorin natin yung statement ni Senator Francis Tolentino hinggil sa posibleng anong mangyari sa impeachment case ni VP Sara, kung matutuloy ba ito sa 20th Congress. Ito na kabibig, manood tayo. If we will not be able to conclude whether acquittal or conviction the present impeachment case against Vice President Sara Duterte before the lapse of the 19th Congress, the same is functionally dismissed or deemed de facto dismissed. If we will not be able to conclude whether acquittal or conviction the present impeachment case against Vice President Sara Duterte before the lapse of the 19th Congress, the same is functionally dismissed or deemed de facto
dismissed. Yun, kabibig. Yun ang nangyari, mga kabibig. Diba? O, yun ha. Ito na ang mga komento. If it deems functional dismiss, then it's time to reciprocally file impeachment to BBM. Hala, sa BBM na daw. Sabi ni Jesse Singson. O, yun ang gusto nilang mangyari. Kampi na kayo sa mga Duterte kasi malapit na ang 2028. Kalabanin nyo na, naku, lalo ang apoy ang tao sa tama na pananaw. Naku, so, takot ang mga trolls. So yun lang mga kabibigang ating This is Libag for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.